Ito, breaking news, yung naisampang mga kaso ni laban kay Secretary Boying Rimulya sa Ombudsman na dismiss na. Nako, matutuloy na ata ang kanyang pagiging ombudsman. Kaya lang, pasalamat tayo kay Senator Amy. Mabilis ang kanyang aksyon. Nag-file kaagad siya ng motion for reconsideration. Ibig sabihin, hindi pa totally nawala ang kanyang kaso hanggat hindi marisolba ang motion for reconsideration. Ito po, ABS-CBN News, 55 minutes ago. Senator Amy Marcos appeals dismissal of case filed against DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya before the Ombudsman. Ito ang pahayagatan ni Senator Amy to. Sabi, resolution of the Office of the Ombudsman dismissing the cases against Secretary Boying Rimulya et al. Yung 5 sila. Et al. Under the rules of the Office of Ombudsman, AO7 series of 1990, a motion for reconsideration may be filed within 5 days from notice of the decision. Sabi ni Senator Amy, I filed my motion for reconsideration within the day the decision was rendered. It was clearly filed on time. So I don't know kung kailan na resolution, today ba or kahapon. Therefore, sabi ni Senator Amy, Secretary Boying Rimulya still has a pending case before the Office of the Ombudsman. Any Ombudsman clearance to the contrary is simply untruthful, and the people who will issue such clearance are complicit. So, ano ito? I'm not sure kung ano ang, basta ito, sigurado na na-dismiss yung mga kasong isinampa ni na Senator Amy laban kay magkapatid na Rimulya, 2 general, Marbel and Torre, and yung Ambassador Lacanilao. Dismiss na. Kaya lang, ang hinahabol dito, yung clearance. Kasi nga, dapat may clearance na maisubmit si Secretary Boying Rimulya para maisama siya sa nominee or shortlist ng Judicial and Bar Council para mapili siya ng Pangulo. Ang alam kong deadline is September 15. So, ano na ngayon? September 12. So, ang 15 sa Lunes. So, nabigyan na ba siya ng clearance? So, ang nilalaban ni Senator Amy is, dapat, huwag mo na siyang bigyan ng clearance dahil habang mayroong motion for reconsideration at wala pang desisyon ng ombudsman doon sa motion for reconsideration, yung kaso still nandun. Due process eh. As simple as that. Kaya talagang pinaglalaban nila na gawin nila lahat ang makakaya nila para mag-ombudsman si Secretary Boying Rimulya. At sabi nga na Senator Amy, ito nata ang Plan C nila. Kasi ang plan A, charter change, hindi nagtagumpay. Plan B, impeachment, hindi nagtagumpay. So, Plan C, ito, ombudsman. In case na hindi magtagumpay, may Plan D. Ano yung Plan D? Yung charter change. Ipababa nila ang age requirement ng maging presidente, kandidato, from 40 to 35 kasi ang gusto nila, ang tanging according to a survey, ang tanging may pag-asang manalo kay BP Sara sa 2028 ay si Mayor Vico Soto lang daw, according to survey. Disqualified si Mayor Vico Soto by 2028, 39 pa lang atang edad. Ay gusto nilang ipababa. Yun ang Plan D. So magbasa tayo sa mga comments, Eli Portillo, ayaw talaga tumigil. Bonget Canor, Boying sa 2028. Anissa Mangundaya, ayan na, they're paving the way for him. Viole Prasas, only few politicians are transparent
mostly are corrupt, selfish, and so on. Linet Yangan, krong talaga. Julio Ricardo Briones, poor Philippines. Pilsi Chu, President, Kongreso, Senado, at pati pa naman Ombudsman, gusto nilang kunin. Yun nga ang kasi mulat sa poll, ang Ombudsman galing sa judiciary. Correct me if I'm wrong, lahat na naging Ombudsman galing sa Supreme Court Justice, retired, para maging patas pagdinig sa mga kaso laban sa mga tiwaling opisyal sa gobyerno. So ngayon, kung ang mapipili ay galing sa gobyerno, galing sa executive, isang cabinet secretary under Marcos, anong maasahan natin within the next 3 years na nandyan ang ombudsman na silang nagtalaga? So, grabe na talaga. But anyway, tignan natin anong mangyari. Nakakaano na. Ba't ang taong bayan nagmamasid? Okay? Nagsisimula ng mga protesta laban sa katiwalian. Black protest movement sa UP, grabe na. Umarangkada ng mga estudyante. And bukas, mas malawakan pa. At nangangamba ang mga mayayaman sa Forbes Park. Dahil may balita sila na ala style Indonesia and Nepal, lulusob ang mga rallyista sa mga bahay ng mga mayayamang politiko na nasa Forbes Park. So, to me, okay lang yung mag-rally, but yung violent movement na magsunog, magransak ng mga bahay, hindi natin, ayoko ng ganon dahil masyadong madugo. Huwag nating pamarisan yung may namatay na wife ng Prime Minister sa na nasunog ng buhay. Huwag naman sana. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.